Lauretta's POV. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Gavin? Mariin kong sinabi. Mali ka. Sa lahat ng mga sinabi ko, alam ko na ito yung pinakatotoo. Determinado niyang depensa. Nag-iwas ako ng mukha. Binalingan ko ang bintana. Saan tayo pupunta? Saan mo ako dadalhin? Hindi ito ang daan patungo sa apartment? Bumuntong hininga siya. Kahit na alam kong gustong gusto niya nang marinig ang sagot ko tungkol sa desperado niyang tanong kanina. Naghintay pa rin siya. Kilalang kilala ko siya. Hindi mahaba ang kanyang pasensya pero hindi niya ako kinulit. May pupuntahan lang tayong lugar. Muli akong napalingon sa kanya. Naiinis ko siyang tiningnan. Gavin, iuuwi din naman kita, Loretta. Just let me do this thing. Dismayado ko siyang tiningnan at inis na naiiling. Hindi ko na siya kinibupa. Abala din ako sa lalim ng iniisip. Kahit naramdam ko ang paminsan-minsang pagsulip niya sa akin, hindi ko pa rin siya kinausap. Nawala ako sa iniisip na mapansin ang pagliko na naman na sasakyan. Mas nagtaka pa ako dahil nakitang mukhang patungo kami sa isang liblib na lugar. Bumungad sa paningin kong halos kasing tangkad na tao ng talahiban. Napaahon ako na makita ang isang signage na nakakabit sa lumang poste. Unti-unti na ring bumabagal ang pag-andar ng sasakyan hanggang huminto ng mga ito sa tapat ng daraanan mismo. Kunot noo siyang binalingan. Anong ginagawa natin sa sementeryo? Para bisitahin ang taong pinakamalapit sa akin? Tipid niyang tugon at siya na mismo nagbukas ng pinto ng sasakyan. Sumunod na rin ako sa kanya sa paglabas. Nakita ko ang isa pang sasakyan na nasa likod namin. Lumabas mula rito sina Benji at dalawa pa niyang bodyguards. Let's go! Untag ni Gavin at nagsimula na siyang pumasok sa tahimik na sementeryo. Sumunod naman ako sa kanya. Ilang minuto rin kaming tahimik lang na naglalakad. Medyo nahirapan pa ako dahil sa suot na heels. Mabato pa naman ang daan. Batid ko na gusto niya akong alalayan pero sa tuwing akma niyang hahawakan ng braso ko, mabilis na tumatalim ang tingin ko sa kanya. Wala rin siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga at hayaan na lamang ako. Halos 10 puntod pa yata ang nadaanan namin bago kami makarating sa isang puntod kung saan siya tuluyang huminto na. Binasa ko ang nakasulat sa lapida, Carlito Y. Del Faro. Marahil ay nabasa ni Gavin ang tahimik na tanong sa mga mata ko nang tingnan ko siya. Papa ko? Bulong niya. Muli ako napatingin sa lapida. Ang alam ko lang halos 10 taon nang patay ang papa niya. Di naman niya madalas binabanggit ang papa niya, ngunit hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng lungkot at pangungulila para sa kanya. Death anniversary niya ngayong araw. First time ko ulit na bumisita rito. Ngayon, pareho na kaming nakatitig lang sa lapida. Sa may di kalayuan naman nakatayo at nakaabang lang si Benji. Bakit ngayon lang? Tanong ko sa wakas. Dahil nahihiya ako sa kanya. Nung nabubuhay pa siyang sabi ko sa sarili ko, hindi ako tutulad sa kanya. Na hindi nakatapos ng pag-aaral, na hindi matayog ang pangarap, na isang hamak na driver lamang. Dinig na dinig ko ang pait at pagsisisi sa boses niya. So I did everything to succeed. I did everything that he could not even do. Pero habang ginagawa ko pala yon, nagiging makasarili na ako, to the point that maybe I even used Felisima to get to where I am right now. Gavin, agaran akong napatingin ulit sa kanya. Hindi ako sang-ayon. Malungkot niya akong nanditian. Bumalatay sa mukha niyang sakit. Maybe I am a user, ha? Marahan akong umiling. Hindi ka ganon. Alam ko dahil kilala kita. Lahat ng narating mo dahil yan sa'yo at hindi dahil sa ibang tao. Dahil yan sa pagsisikap mo. Siguro nga tulay lang sila sa daan pero ikaw ang naglalakbay, Gavin. Unti-unti siyang tumango at ibinaling ang tingin sa paligid. Hindi matanggal ang titig ko sa kanya. Hindi ko siya nilipat ng libingan. This is where he wished to be buried. Napakasimple niya lang. Ngumiti na siya na parang may magandang inaalala. Nung nabubuhay pa siya, sabi niya, Gavin, kapag nakilala mo na yung babaeng gustong gusto mo, iharap mo sa akin. Magsusuot ako ng magarang damit kasi pakiramdam ko, sosyalin yung mamahalin mo. Matayog pangarap po, anak eh. Mahina siyang natawa. Kung ganon, dinala mo si Felicima dito? Mahina akong tanong. Kaagad siyang umiling at nilagay na ang mga kamay sa bulsa. Yumuko siya habang tinititigan ang suot na sapatos na pinapatid ng maliit na bato sa lupa. Nagiging komportable na. I didn't. Ikaw lang. Napakagat ako sa ibabang labi dahil sa ibinunyag niya. Uminit na naman ang pakiramdam ko.
Hindi naman ako sosyalin na. Apil ako sa mapaglarong tono. Gusto kong gumaan muli ang takbo ng usapan. Unti-unti siyang nagangat ng tingin at pinagmasdan ako. May lihim ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi nga, pero ikaw naman ang babaeng gustong gusto ko. Uminit ang pisngi ko. Rurupok na naman ba ako? Tumikim ako upang mapakalma ang damdamin na nag-aalboroto na naman. I know. I know that I don't deserve you, Laureta. Ang dami kong komplikasyon sa buhay, pero kung makakapag-antay ka, may chance pa kaya ulit ako? Seryoso ko siyang tiningnan. Hindi ko alam, siguro pag-iisipan ko, pero hindi ko may papangako sa ang tsansa na hinihingi mo. Gulong-gulo pa ang utak ko ngayon. Marahan siyang tumango. Ilang minuto kaming binalot ng katahimikan. Akala ko aanyayahan niya na akong umuwi, ngunit iba ang sinabi niya. Actually, nagpa-process na ako ng annulment papers ko. Nabinbin lang kasi pinayuhan ako ng political advisors ko na i-delay na lang daw muna. But I'm planning to still pursue. Tama sila, agap ko. Hindi ka dapat magpadalos-dalos at gumawa ng hakbang na maaaring ikasira ng political career mo. It's fine. Plano ko namang umatras sa pagtakbo. Kalmante niyang pahayag. Na para bang di malaking bagay ang pinag-uusapan? Naningkit ang mga mata ko. Naguguluhan na sa pinagsasabi niyang mga desisyon. Bakit ka naman aatras? Pansin ko ang paglunok niya. Hindi niya na naman ako matingnan ng diretso. I just think that there are more important things in life. Mas importanteng tao. Ginapangan na ako na mapagdudang kutob. Wala akong lakas na isatinig iyon dahil natatakot ako na baka maging prangka na naman siya at maiiwan na naman ako sa pagpasa na mabigat na desisyon. Muli niyang ibinalik ang tingin sa akin. Maliban sa bayan na to, where else do you want to live? Ang gumagapang na mapagdudang kutob sa katawan ko, unti-unti na ngang umakyat dahil sa pasimpleng talong niya. Mistulan tong kumakatok na sa puso ko. Kung lilipat man ako ng titirhan, siguro sa mas malayo na, pero yung makakapagtrabaho pa rin ako. Kalmadong tugon ko. Binigyan ko talaga ng diin ang salitang ako para maging klaro sa kanyang lahat at hindi siya kaagad na umasa. Madali lang naman akong makapag-adjust kahit saang lugar. Pasaring na naman niya. Natabunan ng umuusbong na iritasyon ang kaba ko kanina. Hinarap ko siya na maayos. Kapansin-pansin ang pagiging alerto ng katawan niya. Kung ano man yung magiging desisyon mo sa buhay, sana wag mo na akong isali. Gawin mo na ako na magpapasaya sa'yo. Sambit ko. Nauubusan na ng pasensya. Imbes na sumuko, tinitigan niya pa ako sa namumungay ng mga mata. Sa'yo nga kasi ako sasaya, bulong niya. Tuluyan na ngang naputol ang napakanipis na litid ng pasensya ko. Kung wala lang kami sa sementeryo, baka sumigaw na ako sa inis. Ayaw ko namang makaistorbo sa mga nakahimlay na bangkay. Nagtitimpi ako at tinalikuran na lamang siya. Hindi pa ba tayo aalis? Alam kong tulog matari na ako, kaya lang kung hindi ako gagalaw baka nga abutin pa kami ng gabi. Dinig ko ang mababaw na pagbuntong hininga niya. Alright, let's go. Tahimik lang akong nakaupo sa tabi niya sa loob ng sasakyan habang umaandar na ito. Iyahatid niya na raw ako sa apartment. Di na siya muling sumubok pa na makipag-usap sa akin. Hinayaan niya lang ako sa tahimik na pag-iisip. Nang makahinto ng sasakyan sa tapat ng apartment, may naalala akong bigla. Binalingan ko siya. Binayaran mo ba ang apartment ko ng buong taon? Kumunot ang noo niya. I didn't. Oh, kung ganon, sino kaya nag-utos kay Benji? Naninimbang ang titig na ipinupukol niya. Did you want me to? Hindi naman. Unti-unti siyang tumango, ngunit may bahid ng pagtataka pa rin sa kanyang mukha. That's what I thought. Alam ko naman na maiinis ka lang kapag ginawa ko yon. You never wanted me to spend for you. Mariin niya akong tinitigan. Nahalata niya siguro ang kalituhan sa itsura ko. May problema ba? Sa apartment? Napakurap ako ng 2 beses. Wala sa sarili akong umiling. Wala naman, ayos lang. Tumangon naman siya. Sige, mauna na ako, salamat sa paghatid. Pinagbuksan na ako ng kanyang driver ng pinto ng sasakyan. Bahagya akong napatalon sa gulat na makita ang pagsunod niya sa likod. Nanliit ang mga mata ko habang nililinga siya. Ihahatid lang kita hanggang pintuan. Iminuwestra niya ang pinto ng apartment ko. Tinikom ko ang bibig at tiniyaan na lang siya sa gusto niyang gawin. Humakbang na ako patungo sa may pintuan. Sumunod siya hanggang sa huminto na ako sa tapat nito at muli siyang nilingon. Salamat. I just want to see you go inside. Hirit na naman niya.
Pagod akong bumuntong hininga at kinuha ang susi ng bahay mula sa bulsa. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa loob. Nilingon ko siya ulit. Nakapasok na ako sa loob. Pwede ka nang umuwi. Pagdidispatch ako sa kanya. Muntik na naman na akong nadala dahil sa biglang pamumungay ng mga mata niya habang pinagmamasdan ang loob ng apartment ko. Alam ko ang iniisip niya. Mga alaala naming dalawa nung hinayaan ko pa siya na makapasok sa apartment. Makapasok sa buhay ko. Dumapo ang titig niya sa akin. Malungkot siyang umiti. Good night, Laureta. Night, Gavin. Hindi ako makatulog. Iba-ibang posisyon na sa paghinga ang sinuklian ko, pero hindi ko pa rin ako dinadalo ng antok. Binabagabag ako sa iniasta ni Gavin kanina. Lagi kong naalala kung paano niya akong tingnan. Gusto niya ng chance. Gusto niyang makipagbalikan at kung magiging totoo man ako sa sarili, alam kong ako rin ang gusto niya. Kaya lang ayaw kong maging makasarili ulit. Late naman ako natulog kagabi, maaga naman akong nagising kinaumagahan. Tinali ko ang buhok ko into high ponytail. Tinali ko rin ang sinta sa suot kong puting rubber shoes. Suot ang itim na sports leggings at kulay puti na tank top, lumabas na ako ng apartment para mag-jogging. Nag-stretching pa ako sa labas ng pintuan, kaya gumanda ang pakiramdam ko at tinig ko na rin ang malutong na pag-unat ng mga buto. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-ehersisyo. Napapikit ako sa sarap habang ninanamnam ang paggaan ng katawan ko. Inikot ko rin ang aking magkabilang balikat. Dumilat ako at mundi ka ng mabuwal sa kinatatayuan nang tumambad sa aking harapan si Gavin na nakasuot ng kaswal na puting t-shirt at black jeans. Nagbaba ako ng tingin sa isang plastic na supot, bit-bit niya sa isang kamay. Bahagya niyang inangat ang bit-bit na supot. I bought ramen from your favorite Korean resto last night and some breakfast. Ilang minuto lang akong nakanganga habang tinitingnan niya. Awang ang labi, nagangat ako ng tingin. Anong ginagawa mo rito sa tapat ng apartment ko? Manghang tanong ko. I was just in the neighborhood. Ginawaran ko siya ng di kumbinsidong tingin. Sa ganito kaaga? Mahina siyang natawa sabay kamot sa batok. Nagstay lang ako sa isang hotel malapit dito. Hindi ka umuwi kagabi? Hindi na. Wala rin naman akong gagawin ngayong araw kaya... Breakfast? Muli niyang alok. Umiling ako. Kumain na ako ng tinapay. Inagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Jogging? Tipid ko siyang tinanguan. Pwede ba akong sumama? Gusto na namang umawang ng mga labi ko pero pinigil ko na. Tinignan ko ang suot niya. Nagtaas ako ng isang kilay. Suot yan? Hindi ka nakapang jogging. I can change. Pwede akong bumalik ng hotel. Umusbong na naman ang pagdududa ko sa kinikilos niya. May mga damit ka doon? Oh, I plan to stay there for a week. Di na ako nagtanong kung bakit at baka madagdagan pa ang alalahanin ko. Humakbang na ako para ipakita sa kanya na kailangan ko nang magsimula. So, pwede ba akong sumama? Akala ko ba kakain ka ng breakfast? Nag-iwas siya ng tingin at napakagat sa ibabang labi. Pasadya siyang tumikim. Busog pa pala ako. Umakto siyang tinitingala ang langit. Parang magandang mag-jogging ngayon Bulong niya sa sarili na alam kong para naman talaga sa akin. Pinigilan ko ang sariling umirap. Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Aalis na ako kaya maiwan ko na kayo ng ramen mo. Hindi ko na hinintay pa ang tugon niya at nagsimula ng mag-jogging. Hindi ko na rin binalak na lingunin pa siya. Binagtas ko ang gilid ng kalsada. Wala pa namang gaanong sasakyan dahil masyado pang maaga. 5:30 pa. Nagsimula na akong pagpawisan at naramdaman ko na rin ang pangangaling ng mga binti. Napagpasyahan kong huminto na muna para habunin ang hininga. Napayuko ako habang magkabilang kamay, tinukod sa mga tuhod. Napalinga ako sa likuran na marinig ang tunog ng pagtakbo. Nawindang ako na makita si Gavin na nagja-jogging din. Nakapagpalit na siya ng suot na puting v-neck shirt at black cotton running shorts. May rubber shoes na rin siyang suot. Ternong lahat ng outfit niya na lantad ang sikat at mamahaling brand. Nawalang bigla ang pangangalay ko dahil sa pagiging gulantang. Hi! Nakangising bati niya. May bitbit pa siyang 2 bote ng mineral water. Ang bilis niya ako naabutan. Di man lang siya hiningal. Duminga ako sa kanyang likuran dahil naisip na baka hinatid siya ng driver niya, ngunit wala naman akong sasakyang nakakita. Napansin niya ang pagtingin ko sa kanyang likuran, kaya't napalingon na rin siya. May hinahanap ka ba? Kumurap ako. Wala. Tubig?
Aniya sabay abot sa akin na isang bote nito. Di na ako nag-inarte pa dahil nauuhaw na rin ako. Tinanggap ko ito at nagpasalamat. Bakit ka pa magja-jogging? Mamaya may makakakilala pa sa'yo. Tsaka nasa ng mga bodyguards mo, day off? Binuksan niya ang takip ng kanyang tubig at uminom. Ginaya ko ang ginawa niya. Pagkatapos uminom muli ako nagsalita. Hindi ka ba nag-aalala na baka may makakakilala sa'yo rito? Siguradong mawiwindang ang mga tao dahil may isang tumatakbong senador na nagja-jogging sa ganitong lugar. Nagkibit balikat siya. Maaga pa naman, walang masyadong tao. And if ever they see me, I would not reveal my true identity. Ewan ko sa'yo. Umuwi na nga tayo. Palagi talaga, tunay na pagkatao mo pinoproblema ko pa. Wala sa sarili ko siyang hinawakan sa braso at tinila na paalis. Lumipas ang ilang minuto at saka ko pa lamang napuna na hinahawakan ko na pala ang kamay niya. Di naman siya umapila pa. Tumikhim ako at agad itong binitawan. Nagsimula ako sa mabagal na pagtakbo, pabalik ng apartment. Alam ko naman na nakasunod lamang siya sa likod ko. Habol kong hininga pagdating sa harap ng pinto ng apartment na inuupahan. Medyo ramdam ko ng init ng araw. Binuksan kong pinto para pumasok na sa loob, ngunit naalala si Gavin, kaya nilingon ko siya. Papasok na ako sa loob. Umuwi ka na rin? Walang imik na lang na tinangoan ang sinabi ko. Tinalikuran ko siya at walang ano-ano'y pumasok na sa loob. Ang huli kong nakita bago sarang pinto ay ang pagbagsak ng mga balikat niya. Napasandal ako sa likod ng pintuan. Parang nilukot ang puso ko sa nakitang itsura niya. Kailan may hindi siya nagpumilit at naghintay lamang. Hanggang kailan ko ba siya tatratuhin ng ganito? Uuwi na kaya siya bukas sa tuloy ng susuko? Kasabay ng pagkalunod ko sa iniisip ay ang pagbuhos bigla ng malakas na ulan. Bago pa ako makapag-isip, parang kidlat sa bilis kong binuksan ulit ang pinto para papasukin si Gavin. Ngunit nahuli na ako dahil likod na papalayo niya lang ang tanging nakita ko. Basang-basa na siya sa ulan. Iyon ang tanging laman ng isipan ko buong araw. Dahil sa takot na makita na naman siya sa labas at gumulo ulit ang damdamin ko para sa kanya, di na ako lumabas at parang nagkulong na lamang sa loob ng apartment. Halos kumintab na ang loob nito dahil sa walang tigil kong paglilinis para lang may magawa at hindi mayamot. May pagkain na naman ako sa loob kaya hindi ko na kailangan pang lumabas. Umagang umaga, araw ng Lunes, nagwalis na naman ako sa sala na karaniwan ko nang ginagawa. 6:00 pa naman kaya may oras pa talaga ako at naging ehersisyo ko na rin. Habang nilalagay na sa daspan ng mga winalis, nakarinig ako ng katok mula sa pinto. Nilapag kong hawak ng mga gamit at diniluhan na ito. Pagbukas ko pa lang ng pinto, bumalaga na naman sa akin si Gavin na may bitbit na namang isang paper bag sa kamay. Galing sa isang sikat na fast food. Kaagad umaliwalas ang mukha niya. Breakfast? Nagluto ko at saka, bakit yan ang kakainin mo? Wala bang room service sa hotel? Meron naman. Gusto ko lang na kumain sa labas. Nagtagpo ang kilay ko. Ibig sabihin, kumain ka na? Marahan siyang umiling. Mas naguluhan pa ako. Akala ko ba gusto mong kumain sa labas? Gusto ko lang na may kasamang kumain. I don't want to eat alone. E di, sabay kayo nila Benji. Ang dami talagang palusot na lalaking ito. I gave them the entire day off. Ha? Sa naalala ko, isang araw lang naman ang day off nila. Linggo lang. Bakit day off na naman? Di ko napigilan ng sariling magtanong. Imbes na sagot, biglang paghatching niya ang narinig ko. Nabahala ko na maalala ang paglalakad niya sa gitna ng ulan kahapon. May sakit ka? Sipon lang naman. Wala sa sarili akong napalapit sa kanya. Dinampi kong palad sa kanyang noo at nagulantang na maramdamang napakainit niya. May lagnat ka. Napakainit mo? Marahan niyang hinawi ang kamay ko. I'm fine. Wala to. Anong wala? Pwede na ako magprito ng itlog dyan sa noo mo. Uminom ka na ba ng gamot? Umiling siya. Pumasok ko nga sa loob, may gamot ako. Bulalas ko at halos, atake na siya papasok ng apartment. Pinaupo ko siya sa pang-isahang sofa. Nilapag niya ang dalang paper bag sa center table. Lumapit ako sa maliit na cabinet na nasa sulok at binuksan ang drawer. Kinuha ko rito ang gamot. Kumuha na rin ako ng tubig sa kusina. Bakit ka ba kasi nagpaulan kahapon? Ayan tuloy, nagkasakit ka pa. Pangangaral ko nang maupo na sa tabi niya. Iniabot ko sa kanya ang gamot at isang baso ng tubig. Kaagad niya tong tinanggap at mabilisang ininom. Wala kasi akong payong eh. Simpleng sagot niya sabay lapag ng baso sa mesa. Nakakonsensya ko sa inastang pagtataboy sa kanya kahapon.
Napapikit ako dahil sa pinaghalong inis at tubusang pag-aalalang nararamdaman. Dapat nag-iingat ka. Hindi mo dapat pinababayaan ang sarili mo, Gavin. Hindi ka na naman nagkakasakit noon Dumilat ako at nakitang nakaambang titig niya. Banayad ng ngiti ang ginawad niya sa akin. Namiss ko to, Laureta. Namiss ko tong pag-aalala mo sa akin. Paos niyang sinabi. Puno ng lungkot at tuwa. Malimaning kombinasyon. Alam ko kung anong ginagawa mo. Kailan ka ba titigil? Di na maipagkaila ang panginginig sa boses ko. Lumunok siya. Mapaghanap ang tingin niya sa mukha ko. Kapag sinagot mo na yung tanong ko doon sa sasakyan, pumikit ulit ako na mariin. Sa pagpikit ko, sumabay ang paglandas ng luha kong nangingilid lamang sa mga mata kanina. Oo na, mahal kita. Tuluyan na nga akong bumigay. Sumugal ulit ako sa pangalawang pagkakataon, sa isang bawal na pag-ibig, para sa pagmamahal na alam kong di naman talaga inilaan para sa akin. Para sa pagmamahal na tingin ko'y inagaw ko. Tingin mo hindi effective yung pills na ginagamit mo? Si Donita. Kasalukuyan kaming nasa kusina habang kumakain ng nilagang mais. Isang linggo na nakalilipas mula na magkabalikan kami ni Gavin. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang na makasiguro. Nagtaas siya ng isang kilay. Ayokong itanong sa ito kasi alam kong ma-awkward ka pero hindi ba gumagamit ng proteksyon si Gov sa tuwing, alam mo na, pumupunta kayo ng eskwelahan? Kumunot ang noo ko sa kalituhan. Ha? Bakit eskwelahan? Kasi may pasukan. Pasukan? Inirapan niya ako. Pasukan? Yung hotdog niya pumapasok sa... Mana? Agap ko sabay pagpikit ng mariin. Naintindihan ko na kaya wag mo na ituloy. Uminit na ang pisngi ko. Unti-unti akong dumilat at muli siyang tinignan. Malasyoso siyang umisi. Ay sus, kung mag-blush naman to parang birhen. Muntik ko nang mabato si Donita ng mais. Kung ano-ano na lang talagang kabalastugan ang lumalabas sa bibig niya. So ano nga? Di siya gumagamit ng kondom. Pangulit niya. Tumikim ako at nagiwas ang tingin. Hindi. Napaimpit ng tili ang kaibigan ko. Totoo? Naku, ang rupok day. Mas gusto niya kasing walang sagabal. Mas lalo pang uminit ang pisngi ko at halos mapatampal sa sarili dahil sa nasabi. Dinig na dinig ko ang hagikik niya. Nang napasulap ako ulit sa kanya, nakita ko ang tuso niyang ngisi. Sige, magkwento ka pa. Rate mo nga simula 1 to 10. Gaano kagaling si Gov? Katawan pa lang niya kasi mapaparoar ka na. Tuluyan ko na talaga siyang binato ng mais. Nga lang ang galing niyang umilag. Tumigil ka nga. Gumuso siya. Ito naman di nagbabahagi. Napakadamot. Umayos na siya at muling sumeryosong mukha. Kailan bang appointment mo sa OB? Bukas ng hapon. Aagahan kong pag-out sa trabaho. At ganun nga ang ginawa ko. Maaga ako nagpaalam kay Ma'am Daylin. Pinayagan niya naman ako. Sakay ng taxi, tumulak na ako sa ospital. Di naman sa takot akong mabuntis, kaya gusto kong manigurado. Alam ko lang na hindi pa tamang panahon ngayon para mabuntis ako lalo pat masyado pang komplikadong lahat. Pareho rin kami ng opinyon ni Gavin. Binayaran ko muna ng driver bago bumaba ng sasakyan. Huminga ako na malalim at pumasok na ng ospital. Hindi itong unang pagkakataon na nagpunta ako sa OB. Nung unang may nangyari sa amin ni Gavin sa Isla Bato, pinayuhan ako ni Donita na mag-pills. Kinabahan pa ako nung na baka mabuntis ako dahil wala kaming ginamit na proteksyon. Pinanatag lang ng babaeng doktor ang loob ko na sabihin niyang hindi ako mabubuntis dahil malayo pa naman daw ang menstruation period ko at syempre, sa sunod dapat maging maingat na ako. Sa kabila ng lalim ng iniisip, nagip pa rin ang tingin ko si Felicima Del Faro na nasa tapat ng pinto ng OB at kasalukuyan na naglalakad sa lobby ng ospital. Mas naon na ang pagkilos ng katawan ko kaysa isipan. Mabilis ako nagtungo sa isang sulok ng silid ng elevator para makapagtago. Lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa naging huli naming pag-uusap. Nakasisiguro kong madidismaya siya kapag nalaman niya na hindi ko napanindigan ang pakikipaghiwalay sa kanyang asawa. Nang dire-diretso lang ang paglalakad niya hanggang sa makalabas na ng ospital, doon pa lang ako kumalma at nakahinga na maluwag.